Nag-propose si Sir Eros sa'yo? Di makapaniwalang tanong na Steph. Pagkatapos kasi mag-propose ni Eros, inihatid niya na ako dito sa university dahil may aasikasuhin pa raw siya sa kumpanya. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni Eros kanina. Hindi ko alam kung paano ko mapapaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Oh my gosh! Kailan ang kasal niyo ulit? Kinikilig pang tanong ni Claire. Naikwento ko kasi sa kanila yung nangyari kanina. Mamimiss ko rin ng dalawang to. Hindi pa namin napapag-usapan, Claire. May ngiti sa labing sagot ko. Grabe, girl. Ikaw nang maswerte. Biruin mo, 2 beses kang pakakasalan ni Sir Eros? Ani Steph, mukhang kilig na kilig sa sinabi ko. Talagang maswerte ako sa kanya. Hindi ko na yata kayang mawala pa siya sa akin. Tapat na sagot ko. Si Eros ng buhay ko. Kahit may mga bagay pa siyang hindi sinasabi, alam ko na para sa kabubuti ko yon at may tiwala ako sa kanya. Deserve nyo naman yan. Lalo na ikaw. Ang dami nyo ring pinagdaan ng dalawa. You deserve to be happy. Ani Steph. Tama nga siya. Ang dami mga luha munang nasayang ko bago kami naging ganito. Sa inabahaba nga naman ng prosesyon. Sa simbahan pa rin ang tuloy. Taas babang. Kilay na usal ni Claire. Sana, makahanap din ako ng lalaking kaya niya. Kinikilig na sabi naman ni Steph. Naikinangiti ko. Makakahanap ka rin, Steph. Hindi ko lang alam kung kagaya ng asawa ko. Nag-iisa lang kasi yan eh. Kinikilig kong sagot. Nagtingin na naman yung dalawa at saka umiwi sa akin. Ang cheesy mo ha, hindi bagay. Nakangawing ani Claire na kinanguso ko. Tara na Claire, may nanalo na. Ani pa ni Steph. Kunwari naman sila nag-walk out at tinawanan ko na lamang. Mga baliw. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ani ko na ikinailing nila. Umupo naman yung dalawa at saka ako inirapan. Oo na. Basta ba akong maid of honor mo? Suhestyon ni Sophie na kinasamangot ni Claire. Anong ikaw? Ako dapat? Bridesmaid ka lang. Kontra ni Claire. No, ikaw na lang mag-bridesmaid. Total ikaw nakaisip. Bawi ni Steph. Salitan ko lang silang tinitingnan. Ang cute talaga nilang dalawa. Ayoko. Mas ayoko rin. Napabuntong hininga na lang ako sa kakulitan ng mga kaibigan ko. Sasagot pa sana si Claire nang sumingit ako. Tama na. Kayong dalawang maid of honor ko kaya wag na kayo magtalo. Ani ko. Sila lang naman ng mga kaibigan ko maliban kay Vince at syempre kina Ali at Liza. Isa lang dapat ang maid of honor. Hindi pa awat na sabi ni Steph. Ipapauso ko yung dalawa kaya wag na kayo magtalo dyan. Ingay nyo. Sambit ko. Nagtingin na naman ang dalawa at napanguso bago ngumiti. Aasahan namin yan ha. So, how's your vacation sa Korea at Spain? Tanong ni Steph. Wala man lang bang pasalubong? Pagpaparinig ni Claire na ikinangiti ko. Ayos lang. Nag-enjoy naman ako at saka na-meet ko rin ang pamilya ni Eros. And I can say na ang babait nila. Nakangiti kong kwento. And about sa pasalubong? Nasa bag ko. Puro mga pagkain na alam ko mga patay gutom kayo. Pangaasar ko sa kanila na kinalaki ng mga mata nila. Si Claire lang ang patay gutom dito, no? Pangaasar ni Steph. Eto na naman po sila. Anong ako? Ikaw kaya? Ang sexy ko kaya? Bawi ni Claire. Sexy? Wala kang boobs eh. Pangaasar ni Steph na kinanguso ni Claire. Aba, namimersonal ka na Steph ah. Kahit wala akong boobs, maganda ako. Tinawanan ko lamang sila dahil sa kabaliwan nila. Hindi ko muna sasabihin sa dalawang to ang pregnancy ko. Knowing them, napakadaldal. At saka ako nasasabihin kapag alam na ni Eros. Di na muna ako magpapasama sa kanila. Ako na lang po na ang pupunta sa OB mamaya. May naalala naman akong itanong sa kanila nang ilibot ko ang mga paningin ko. Wala ba si Vince? Tanong ko sa kanila. Tinuro naman ni Steph si Claire na tahimik lamang. Hindi ko pa siya nakikita. Si Claire madalas niya nakakasama nang wala ka eh. Sagot ni Steph, kaya bumaling na ako kay Claire na nagkibit balikat lang. Baka may ginagawa sa business nila? Busy lang siguro siya or he is planning something. Ani Claire na ikinatango ko. Last nagkita pa kami ay nung birthday ko. Namimiss ko rin naman siya kahit papaano. Hey! Nabaling ang atensyon namin sa nagsalita sa harapan ko. Oh, Raver! Ani Steph. Bumaling naman to sa akin at may iniabot sa mga notes sa akin na tagal ko namang kinuha. Ano to? Tanong ko. I am glad you're back. Here, some notes you might needed. Anito na ikinagulat ko. Salamat.
Ani ko na kinatango niya lamang bago ko nilampasan. Tinitigan ko lamang ang papalayong likod niya. I know him before. I feel it. Taray, ang lakas mo naman pala kay Mr. Sungit. Ani Steph na tipid kong anitian. Close kayo? Tanong pa ni Claire na kinatingin ko sa mga notes na ibinigay niya bago sa kanya na nakaupo sa may sulok habang nakasuksok ng earphone sa tenga niya. He is an old friend. Tanging usal ko na kinatango nila. Natigil ang dalawa sa pagtatanong na mag-ring ang warning bell kaya nagpunta na kami sa room. Oh, nice to see you again, Mrs. Henderson. Bati ng isa sa mga prof namin na makita ko na nakaupo sa pwesto ko. Tumango lang ako at ngumiti. Good morning, ma'am. Bati ko na ikinatango niya. Nag-umpisa na nga siyang mag-discuss. Napatingin naman ako rito sa katabi ko na seryoso nakikinig. Raver, bulong ko para hindi marinig ni prof. Tumingin naman ito sa akin. Yes? Aniya. Nasaan si Nat? Tanong ko rito. Wala ka sa si Nat at Vince dito eh. Si Vince busy, habang si Nat ilang araw nang wala. Hindi pa kami nag-uusap mula nang umalis siya sa Korea. Ano kayo nangyari sa dalawa? I don't know. Tipid na sagot niya. Ganun ba? Salamat ulit sa mga notes ha? Ani ko, nakinatango niya na lamang. Mabilis natapos ang klase namin. Nagpaalam na ako sa dalawa. At nauna na sa parking lot. Nakiusap ako kay Eros na si Jeremy na lamang sumundo sa akin dahil may bibisitahin lamang ako sa ospital kunwari. Hindi niya alam na kikitain kong OB-GYN ko ngayon. At pagkatapos ng araw na ito, sasabihin ko na sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko. Hey Sandra! Napatingin ako sa babaeng tumawag sa akin. Napangiti ako nang lumapit siya sa akin, si Nat. Bati ko pabalik. How are you? Kamusta naman kay ni Eros? Nakangiti nitong tanong. Ayos naman kami. Ikaw? Hindi ka pumasok. Bakit nandito ka? Tanong ko. Ngumiti ang babae. Good to know that. Ayos lang din naman ako at saka nandito ako para ayusin ang mga papers ko. Magda-drop out na ako. Sabi niya na kinatang ako. Bakit siya magda-drop out? May problema ba siya? Bakit ka naman naalis dito? Tanong ko. Gusto ko kasi magpakalayo-layo, para makamove on kay Eros. He's the reason why I transferred here. Now I don't have that reason anymore. I will study abroad. Sagot niya na kinatahimik ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nagigilty tuloy ako. O siya, mauna na ako. I-enjoy mo pagiging asawa mo kay Eros. Bye! Makahulog ang anito at saka mabilis na umalis. Ewan ko ba pero nakaramdam ako ng kaba doon sa sinabi niya. Hormone siguro. Umiling-iling na lamang ako. I hope she can finally move on and find the right man for her. Pumunta na lang ako kung saan nakapark sa Jeremy at nagpatid sa ospital ang asawa ko. Congratulations! You're 5 weeks pregnant, Mrs. Henderson. Ani Doc Alcantara, makatapos ng test sa akin. Parang tumalo ng puso ko sa sinabi niya. This is the confirmation I need. I will be a mother. Kamusta po ang baby ko, Doc? Tanong ko at ngumiti naman to sa akin. Healthy si baby at wala kayong dapat ipag-alala. Saan nito na ikipanatag ko? Napahawak naman ako sa tiyan ko at napangiti. Mabuti naman. May mga vitamins akong ibibigay para sa baby ninyo. Sagot niya pa. Tumango naman ako. And bawal kang ma-stress. No junk foods and alcohols. Healthy foods lang kung maaari. Asahan mo rin ang pagiging emotional mo at morning sickness. That's normal. Huwag ding magpapagod. Paalala pa nito na ikinatango ko. I will do anything para maging healthy si baby. Okay, I will not do that. Kailan ko pala po pwedeng malaman gender ng baby ko? Tanong ko. Excited na ako malaman ang gender niya. Excited na rin ako na sabihin kay Eros. Siguradong matutuwa siya sa balitang ito. After 2 months pa, and every 2 weeks magpapacheck up ka para mamonitor ang baby ng mabuti. Tura niya. I will do that, Doc. Tsaka, pwede ba wala mo na makaalam nito? Hinging pabor ko. Halatang naguguluhan siya pero tumango na lamang. Makakaasa po kayo. And I am happy for you and Sir Eros. Aniya, na ikinangiti ko. Ngumiti naman ako sa kanya. Thank you. Nagpaalam na ako kay doktora at lumabas na ng ospital. Habang iniintay si Jeremy, tumunog ang cellphone ko at agad ko namang sinagot. It's Vince. Hello, Vince? Bungad ko pagkasagot sa cellphone. Sandra?
Basag ang boses na bungad nito na kinakunot ng noo ko. Vince, may problema ba? Alalang tanong ko. Ilang minuto munang lumipas bago siya sumagot. I need you. Garalgal ang boses nito kaya medyo kinakabahan ako. Is he okay? Dinig ko sa boses niya na may problema siya. Ano? Teka, lasing ka ba? Nasaan ka? Sunod-sunod ang tanong ko. Can you come here? I badly need a friend. I only have you. Ano bang problema niya? Bubuntong hininga muna ako bago sumagot. Asan ka? Pupuntahan kita. Tanong ko. Pagkasabi niya ako nasaan siya, nagmadali na akong pumara ng taxi. Bahala na. Hindi ko kayang pabayaan si Vince. Kaibigan ko pa rin siya. Tinext ko na lang sa Jeremy na nauna na ako sa bahay para hindi siya mag-alala. Pagdating ko sa bar na sinabi niya sa akin, nakita ko kaagad siya na nasa labas at nakaupong nakatungo sa gilid. Vince? Tawag ko. Humarap naman siya sa akin. Parang nasasaktan ako sa itsura niya ngayon. He looked like a mess. Mukhang may problema nga ito and I want to help him. Sandra, dumating ka. Nakangiti nitong sabi paglapit ko. May problema ba? Ano nangyari nang lalasing ka? Tanong ko na maamoy ko ang mabahong amoy ng alak, kaya napalayo ako. I am pregnant and it's not healthy for me na nakaamoy o makalanghap ng kahit anong toxic. Mapakla naman tong napangiti at malulungkot ang mga matang tumingin sa akin. Nag-away kami ng daddy. Turan niya. Umupo ako sa tabi niya ng tahimik at hadnang makinig. He wants me to marry someone I don't love. All my life, wala akong ginawa kundi sundin siya. I'm almost his puppet and not his son. Hindi ko man lang naramdaman ang pagmamahal niya bilang ama ko. I'm always allowing him to drive my life, pero hindi sa pagkakataong to. I'm already in love with someone else, so I refuse. Nagalit siya at binantang itatakwil ako kapag hindi ko siya sinunod sa kagustuhan niya. Puro ng hinanakit na sabi nito. I knew Vince mula pa noon at nakita ko mga efforts niya to please his dad. Kaya't nasasaktan ako makita siyang ganito ngayon. Hindi ako nagsalita. Hindi ko kasi alam kung ano ipapayo ko sa kanya eh. Tinapik ko lang ang likod niya at sinabi na nandito lang ako para makinig sa kanya. I hate dramas. I'm sorry. I'm sleepy, Sandra. Pwede mo ba akong ihatid? Usal niya. I want to comfort him more pero kung gusto niya na magpahinga, it's okay. Tumango na lang ako at saka siya inalalayan. Pumara ko ng taxi saka kami sumakay. Kung hindi lang nag-e-emoto nabatukan ko na. Iinom-inom tas hindi naman pala kayang umuwi mag-isa. But I still feel sorry for him. I know his pain. Napahinto siya na madaanan namin na isang malapit na motel. Ayaw niya raw kasi muna umuwi sa kanila kaya dito muna siya sa motel tutuloy. Ilalalayan ko siya pababa dahil sa kalasingan niya. Nakaakbay ang braso niya sa akin habang nakahawak sa bewang niya ang isang kamay ko para hindi siya matumba. Thank you, Sandra. Bulong niya. Yumakap siya sa akin. Yumakap naman ako pabalik sa kanya. Wala yun. Hindi naman kita pwedeng pabayaan na maglasing doon, no? Kahit loko-loko ka, kaibigan pa rin kita. Ilibre mo niyan ako, ha? Biro ko na kanatawa niya. I just want to make him feel better. Kumalas naman siya sa yakap at hinawi ang mga ilang hibla ng buhok ko. I miss you. Bulong niya pa na ikinangiti ko. Na-miss din kita. O siya, uuwi na ako baka hinahanap na ako. Tsaka pa yung kaibigan ha, fight for her. Kahit pa hindi ko siya kilala, I know you really love her. Talk to your day. Open your heart to him. Malay mo, makumbinsi mo siya. Follow your heart. You deserve to be happy. Tsaka may utang kang kwento sa akin. Kunwaring galit ko pang sabi. Sumilyoso naman ang mukha nito. Umiti ng makahulugan. I will surely fight for her. That's why I'm doing this. Seryoso niyang sabi na ikinangiti ko. Good. That's my best friend. Sige na, pumasok ka na't magpahinga. Aalis na ako. Paalam ko at saka tumalikod na sa kanya. Kinakabahan ako nung makarating ang taxi na sinasakyan ko sa labas ng bahay namin. Di naman siguro ako pagagalitan ni Eros, diba? Good evening, ma'am. Bati ng mga gwardiya at saka ako pinagbuksan ng gate. Ngumiti muna ako at bumati pabalik bago ko pumasok. Dire-diretso ako sa bahay pataas sa kwarto namin. Pagpasok, napapitlag ako na may brasong pumulupot sa bewang ko at bulto ng taong nakalapad sa likuran ko. Inihilig nito ang ulo niya sa leeg ko. Napangiti na lang ako na mapagtanto ko na si Eros ito. San galing ang fiancé ko? Bulong nito. Napangiti ako sa itinawag niya sa akin.
Naalala ko tuloy yung balita na gusto kong sabihin sa kanya. Saka si Vince. Dapat ko bang sabihin na pinuntahan ko si Vince? I don't want to lie anymore. Diba sinabi ko na may dadalawin ako sa ospital? Sagot ko. Napapikit ako. Kasasabi ko lang na ayoko magsinungaling pero ginawa ko na naman. Who? Tanong pa nito habang hinahalikan ng leeg ko. Kaya medyo nakikiliti pa ako. A friend of mine. Sagot ko sa tanong niya. A girl or a boy? Babae. Pagsisinungaling ko. What took you so long? Tanong niya. Ramdam kong pagkaplos ng kamay niya sa bewang ko. Napapikit ako dahil sa kiliting dulot nun. Eros, kumain na muna tayo. May sasabihin ako. Yaya ko dito bago pa kung anong mangyari sa amin. Kumalas siya sa yakap at bumaling sa akin. I am excited to tell him. What sounds good for our dinner? Tanong nito. Napaisip naman ako. Parang gusto kong kumain ng kulay pula at kulay puti na pagkain. Apple and milk. Nakangiti kong sagot na kinakunot ng noon niya. Seriously. Nakangiwing usal nito na ikinatigil ko. Oo nga pala at buntis ako, kaya weird ang mga gusto kong pagkain. Nag-isip naman ako ng iba. Rib eye steak? Suggestion ko na ikinatango niya. Rib eye steak for dinner then? Apple and milk are weird for dinner but if you want it, then we will prepare it. Sagot niya na kinangiti ko. Nagtutubig na ang bagang ko sa isiping makakakain ako ng apples at milk ngayon. Yay! Let's go! Hyper kong sabit saka ko siya hinila pababa sa kusina. Pagdating doon, aktong isusuot ko ng apron para makapag-umpisa na kami magluto. Nang pigilan niya ako. Why? Takang tanong ko. Let me do all the stuff and let me serve you, my queen. Sagot nito na kinangiti ko sa tuwa. He never fails to make my heart beat fast. So, I got a servant tonight. Pangaasar ko na kinasimangot niya. No, I am the king who's willing to serve the queen. Paliwanag pa nito na tinutulan ko. Na, a king doesn't serve the queen. Fine, I will just serve you as my fiancé and soon to be my wife. Again. Saad nito na kinangiti ko. Di ko na lang siya sinagot kaya nag-umpisa na siyang magluto. Nakatitig lamang ako sa matipuno niyang likod. It is so cool to watch the man he become since we've been together. Na matapos siya magluto, inaya niya na ako sa tabi. Nalang kami ng swimming pool kumain. Nang makarating kami doon, kumain kami kaagad. Busy ako sa paglantak ng pagkain. Grabe, nagiging matako na ako dahil kay baby. Mamaya ko na lang sasabihin sa kanya. Naramdaman ko namang di ginagalaw ng kaharap ko ang pagkain niya kaya napatigil ako at napatingin dito. Bakit? Tanong ko. You're eating a lot. Nakangiti nitong sabi. Siguro kapag tumaba ako, iiwan mo na ako no? Out of nowhere, natanong ko. Natawa naman siya ng mahina. You are one of the best gifts I have. Kahit ano pang size mo, mahal kita. Why would I love you? Seryosong sabi nito na kinakilig ng buong pagkatao ko. Baby, si daddy pinapakilig ng sobra si mommy. Don't worry anak. Pagpapakilala na kita kay daddy. You still cannot take my breath away. Ani ko na mahina niyang kinatawa. Do I? So, you like this side of me? A romantic one? Tanong niya. I like every side of you. Except the devil one but still, you make me happy just by being with you. Our future children to meet my future children. I'm excited to meet them. Saad nito na kinatahimik ko. Huminga muna ako ng malalim. Tsaka seryosong tumingin dito. Eros, tawag ko. Umuwi ka ng maaga bukas ha. May good news ako sa'yo. Sagot ko. Sasabihin ko na bukas ang bagay na gustong gusto niyang marinig mula sa akin. Pero hindi na muna sa ngayon. Kumulot naman ang noon niya. Ano? Hindi mo ba po pwedeng sabihin ngayon? Tanong niya pero inilingan ko lamang. No, bukas na. Nakangiting sagot ko. Okay then, I'll be home early. Aniya, nakinangiti ko. Tomorrow anak. Tomorrow. Eros? Tawag ko. Nakigana kami sa kama at nakaunan ako sa mga braso niya. Why? Minsan ba naisip mo na bitawan ang pagiging underground boss mo at mamuhay na lamang ng tahimik? Tuloy-tuloy pang tanong ko. Mukha namang nagulat ito dahil natigilan siya. Why?